Okay, tara't himayin natin itong mga materyales na ipinadala mo. Habang binabasa ko 'to, may isang tanong na talagang tumatak sa isip ko. Bakit may mga leader na pag-alis nila parang parang kasama nilang naglaho yung buong team, yung buong sigla? Oo, oo. Parang bula, di ba? Exactly. At bakit may iilan na kahit wala na sila, yung impluensya nila parang apoy na lalo pang lumalaki at kumakalat. And it turns out, based sa mga sources mo, hindi lang ito tungkol sa galing o, alam mo yun, karisma. May isang sekreto, isang prinsipyo na tinatawag nilang biblical leadership multiplication. Ang ganda ng analogy na ginamit dito sa sources. Isipin mo raw ang isang madilim na kwarto. Pwede kang maging isang malaking bumbilya. Ikaw yung nagbibigay liwanag sa lahat. Napakaganda. Pero kapag namatay ka, Dilim ulit. dilim ulit. Ang multiplication, iba yung diskarte. Isa kang kandila, nagsisindi ng isa pang kandila. Tapos yung pangalawang kandila, nagsisindi ng pangatlo, hanggang sa yung bunong kwarto, hindi na pala nakadepende sa iisang sindi mo. Kumbaga, yung liwanag may sarili ng buhay. Iyan ang esensya nito. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamaliwanag, kundi sa pagpaparami ng liwanag. I love that. Hindi pagiging bumbilya, kundi pagiging kandila. At yan ang misyon natin ngayon. Hahanapin natin yung blueprint para sa legasiyang nagpapatuloy. Aalamin natin, ano ba talaga ang pinagkaiba ng addition sa multiplication? Oo, crucial yan. Susuriin natin yung mga case study ng mga taong nagmaster nito, mula kay Moses hanggang kay Jesus. At ang pinaka-importante, titingnan natin kung paano natin ito magagamit, alam mo na, sa totoong buhay, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa komunidad mo. Sige, para maging malinaw ang usapan, i-define muna natin. Ang addition, ito yung default setting natin lahat. Tama? Gusto natin ng mas maraming followers, mas malaking team, mas mataas na sales numbers. Okay naman to. Walang masama dyan. Oo, linear growth. 1 plus 1 equals 2. Pero yung multiplication, ito yung pagbabago ng buong laro. Hindi ka na nag-iisip kung paano ka magdadagdag ng tagasunod. Ang iniisip mo ay kung paano ka lilikha ng mga leader. Nalilikha rin ng iba pang leader. Ayan. And what's fascinating here is hindi ito 1 plus 1 equals 2. Ito ay 2 times 2 equals 4, tapos 4 times 4 equals 16. Exponential. Right. At ikinonekta ito ng source mo sa mustard seed metaphor, sa Matthew 13. Yung pinakamaliit daw sa lahat ng buto pag itinanim, nagiging pinakamalaking puno. Ang aral doon, parang hindi lang tungkol sa paglago. Tungkol ito sa potensyal na nakatago sa maliliit na bagay. Yung isang oras na investment mo sa isang tao, linggo-linggo, parang walang epekto ngayon. Pero in 5-10 years, yung taong yon baka namumuno na ng sarili niyang organisasyon, dala-dala yung mga prinsipyong natutunan niya sa'yo. Kailangan dito ng dalawang bagay na aminin natin mahirap sa kultura natin ngayon. Pasyensya at pananaw sa hinaharap. Tama. Madalas kasi gusto natin ng instant results. We want the big tree now. Oo, microwave mentality. Pero sabi dito, you have to invest in the seed. Dito na papasok yung mga kwentong pamilyar sa atin, pero bibigyan natin ng bagong lente. Madalas, iniisip natin ng mga leader base sa mga public wins nila. Yung paghati sa Red Sea, for example. Yun yung highlight reel. Exactly. Pero ang argument ng sources mo, ang pinaka-critical na trabaho ng isang leader ay nangyayari sa likod ng kamera. Yung mga bagay na hindi napapansin. Eksakto. Kunin natin si Moses at si Joshua. Yung public win ni Moses, pinamunuan niya yung milyong-milyong Israelita sa disyerto for 40 years. Amazing yun. Grabe yun! Pero ayon sa mga material na ito, hindi iyon ang kanyang crowning achievement. Ang tunay niyang legasiya ay yung pagtiyak na hindi mamamatay kasama niya yung misyon. Ang tunay niyang obra maestra ay si Joshua. Pero teka, parang ideal scenario to, di ba? Magkasama sila araw-araw for decades. Paano mo gagawin yung ganyang klase ng intentional presence kung ang team mo ay remote?
kung ang interaction nyo ay puro Zoom calls at emails lang? Magandang tanong yan. Does this ancient model even apply anymore? At dito, nagiging practical yung mga prinsipyo. Kasi hindi natin makokopya yung eksaktong sitwasyon, pero kaya nating kunin ang principle sa likod nito. May 3 susi sa relasyon nila. Una, intentional presence. Para sa ating ngayon, hindi ito nangangahulugang 24/7 na magkasama. Okay. Ang ibig sabihin nito ay kapag magkausap kayo, 100% andoon ka. Hindi ka nagche-check ng phone, you create moments of focus connection. Okay. Pangalawa, incremental responsibility. Hindi binigay ni Moses kay Joshua ang lahat ng responsibilidad bigla. Pinamunuan muna niya yung maliliit na laban, binigyan ng maliliit na desisyon. Parang training ground. Oo, sa corporate world, ito yung hindi mo lang basta dinidelegate ang task, you delegate authority. Hinayaan mo silang magkamali sa maliliit na bagay para matuto. Gets. At yung pangatlo? Pangatlo, public affirmation. Yung pagpatong ng kamay sa Numbers 27, hindi lang yun seremonya, ito yung public endorsement. May symbolism. Meron. Sa opisina, ito yung sinasabi mo sa meeting, itong proyektong to si Ana ang nag-lead. All credit goes to her. Binibigyan mo sila ng credibility sa harap ng iba. So yes, applicable pa rin. In a different form. Okay, that makes sense. So si Moses ang blueprint for a direct in-person handover, pero paano nga kung hindi mo kayang maging physically present palagi? What happens when mentorship has to happen at a distance? I think the sources give us a different model for that. Dito na pumapasok si Paul and Timothy. Tama. Kung si Moses ay parang in-house apprenticeship, si Paul at Timothy parang modern-day remote work with occasional meetups. Oo nga, no? Ang ganda ng relasyon nila kasi pinapakita nito na yung multiplication pwedeng mangyari through different channels. Sa mga sulat, sa mga kwentuhan, at sa relasyon nila, matatagpuan natin yung sinasabi ng source na DNA mismo ng multiplication. Nasa 2 Timothy 2:2. At ang mga bagay na narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo sa mga taong mapagkakatiwalaan na may kakayahang magturo rin sa iba. Himayin natin yan. Parang ang simple pakinggan, pero ang lalim pala. Sobra. Kasi if we connect this to the bigger picture, 4 na henerasyon ng impluensya ang nandyan sa iisang verse. 4. Paano? Generation 1, si Paul. Generation 2, si Timothy. Okay. Generation 3, yung mga taong mapagkakatiwalaan na tuturuan ni Timothy. At Generation 4, yung iba na tuturuan naman nila. Wow! Ito na yung blueprint ng exponential growth in black and white. Hindi lang ito, Timothy, gayahin mo ako. Ang utos ay, Timothy, humanap ka ng mga susunod na Timothy at turuan mo silang humanap din ng mga susunod sa kanila. Grabe! So ang goal ay hindi lang palakasin yung personal ministry ni Paul. Exactly. Ang goal ay lumikha ng isang self-sustaining movement. At syempre kung pag-uusapan natin ang multiplication, hindi pwedeng hindi natin pag-usapan yung ultimate template, yung masterclass mismo. Oo naman. Si Jesus at ang 12 disipulo. 3 taon, intense, focused, life-on-life investment. Alam mo may isang linya sa source na talagang tumatak sa akin. Sabi, leadership was caught, not merely taught. Hindi lang ito itinuro, nahawa sila. At napaisip ako, ano kaya yung nakakahawa sa leadership style ko? Is it something I'd actually want my team to catch? Powerful na reflection yan. Dahil doon mismo umiikot ang modelo ni Jesus, pinapakita sa mga materyales mo na ang pamamaraan niya ay hindi lecture-based, kundi, kumbaga, love-based. Love-based. Okay. Una, modeling behavior. Paano natutunan ng mga disipulo kung paano manalangin? Nakita nilang nananalangin si Jesus. Paano sila natutong maglingkod? Nakita nilang hinugasan ni Jesus ang mga paa nila. So anong nakikita, yun yung ginagaya. Mas malakas ang turo ng halimbawa kaysa sa libu-libong salita. Pangalawa, delegation with accountability. Ipinapadala niya sila ng dala-dalawa para magministeryo. Nagtitiwala siya sa kanila. Pero pagbalik nila, may debriefing.
yung kumusta? Ano nangyari? Oo, may kalayaan pero may pananagutan. Ito yung madalas nating makaligtaan. Nagde-delegate tayo ng task pero hindi tayo naglalaan ng oras para sa follow-up at learning. At yung pangatlo, parang ito yung nagbubuklod sa lahat? Oo, ang pangatlo ay sustainability focus. Yung Great Commission sa Matthew 28, hindi lang yung utos na mag-recruit ng members. Ang utos ay go and make disciples na ang ibig sabihin ay gumawa ng mga apprentice Apprentices. Okay. at turuan silang sumunod sa lahat ng itinuro ko. Ang buong disenyo mula umpisa hanggang dulo ay para sa pangmatagalang epekto na hindi nakasentro sa kanya. Ang goal ay i-empower sila para gawin ang ginagawa niya at higit pa kahit wala na siya. After looking at these three massive figures, Moses, Paul, and Jesus, it's impossible not to see the pattern. It seems they were all playing a different game. A different game entirely, Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamagaling na leader sa kwarto. kundi sa pagiging pinakamahusay na leader-maker. Anong ibig sabihin yan para sa atin ngayon? Parang binabaliktad nito ang buong konsepto natin ng success. An important question, di ba? Binabago nito yung pananaw natin sa leadership, mula sa pagiging personal entitlement patungo sa pagiging stewardship. Stewardship. Yung impluensya mo, yung posisyon mo, yung skills mo, hindi mo yung pag-aari. Ito ay isang tiwala, isang ipinagkatiwala sa'yo. Sabi sa Luke 12:48, sa sino mang binigyan ng marami, marami ang hihingin. At sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami, mas marami pa ang sisingilin. Kung ganito ang pananaw mo, biglang nag-iiba yung sukatan ng tagumpay. Hindi na ito tungkol sa personal achievements mo. Ang bagong tanong ay, sino ang mga taong lumago dahil sa investment mo? Ilan na ang mga leader na nahubog mo na ngayon ay humuhubog na rin ng iba? Pero aminin natin, hindi ito madali. Hindi talaga. Kasi ang buong mundo mula sa performance review sa trabaho hanggang sa social media, sumisigaw ng addition. Bilangin mo ang likes, bilangin mo ang followers, ipromote mo ang sarili mo. Oo, yung me-ing culture. Kaya naman nag-highlight din yung source material ng mga common pitfalls, mga bitag na kailangan nating iwasan para hindi tayo ma-stuck sa addition mentality. At napaka-relevant ng mga ito. Una, treating scripture as illustration, not instruction. Ito yung pagsaway sa mga kwento ni Moses at Paul. Wow, ang galing. Pero Hanggang doon na lang. hanggang doon lang. Alam natin ang recipe, pero hindi tayo nagluluto. Sabi nga sa James 1:22, huwag lamang makinig sa salita. Gawin ninyo ang sinasabi nito. Kailangan ng intentional na aksyon. Itong pangalawa, parang ito ang sakit ng henerasyon natin. Overemphasis on personal achievement. Definitely. Ito ang kultura ng LinkedIn, ng pag-chase sa thought leader status, ng pag-build ng personal brand. Oo. The sources are essentially saying that this entire modern framework is a trap. It leads to addiction and guarantees your influence has an expiration date. May example ka ba niya na nakita mo in real life? Naku, marami. May isang leader, napakagaling. A classic addiction leader. Sa kanya lahat nakasentro. Siya ang bida. Pero nung umalis siya sa kumpanya, the entire department collapsed within 6 months. Talaga? Bakit? Kasi hindi siya nag-iwan ng mga leader. Nag-iwan lang siya ng mga tagasunod. Ah, He built a monument to himself, not a movement. Ang resulta, burnout para sa kanya at kahinaan para sa organisasyon. so hindi sapat na may mabuti kang intensyon. May pangatlong pitfall pa, di ba? Oh, at ito yung pinaka-subtle sa lahat. Lack of intentionality. Maraming organisasyon ang nagsasabing, may mentoring culture kami dito. Maganda pakinggan eh. Maganda pakinggan, oo. Pero kapag tinanong mo, okay, ano ang proseso nyo? Paano nyo sinusukat ang paglago? Sino ang accountable para kanino? Walang sagot. Walang sagot. Ang mabuting intensyon na walang sistema at plano, hanggang pangarap lang. Ang multiplication ay hindi nangyayari by accident. It has to be designed. Okay, seryosong usapan to. Para hindi lang ito puro konsepto at babala, may isang napaka-practical na tool dito. Sa sources mo ang mentorship map. Ito na yung paraan para gawing konkreto at actionable ang lahat ng napag-usapan natin. Oh, Saan ba magsisimula ang isang tao na gustong seryosohin to? ito ay isang visual na paraan para iplano ang iyong impluensya.
May 4 na hakbang. Hakbang 1, identify your mentors. Bago ka tumingin sa hinaharap, lumingon ka muna sa nakaraan. Sino yung mga ugat mo? Sino yung humubog sa'yo? I like that. Isulat mo yung pangalan nila. Pagkilala ito sa mga taong nag-invest sa'yo at isang paalala na ikaw ay produkto rin ng multiplication. So, nagsimula sa pasasalamat. Yeah. After that, ano na? Hakbang 2, list your current mentees. Sino ang mga sanga mo? Sino ang aktibo mong hinuhubog ngayon? Intentionally. Kung wala kang maisulat dito, yan yung unang red flag. Oo. Ito yung kasalukuyang mong investment. Tapos dito papasok yung future-oriented part. Hakbang 3, map potential emerging leaders. Sino ang mga punla? Sa susunod na 6 to 12 months, sino sa paligid mo ang nakikitaan mo ng potensyal na maging leader kung bibigyan mo lang ng sadyang atensyon? At may isang napaka-practical na payo mula sa source. Huwag subukang i-mentor ang lahat. Parang counterintuitive, di ba? Oo. Pero sabi dito, mag-focus ka sa 1 hanggang 3 mentees lang bawat taon. Bakit? Dahil ang goal ay malalim at strategic na investment, hindi yung mababaw at kalat na atensyon. Tama. Ang lalim ang nagbubunga ng multiplication, hindi ang lawak. Eksakto. At ang huling hakbang, hakbang 4, define relational pathways. Ngayong may pangalan ka na, paano mo gagawin? One-on-one coffee ba every month? Isasama mo ba sila sa mahahalagang meeting? Kailangan mong maging espesifiko. So may plano. May plano dapat. At sa kampili ng mga taong iyon, may 3 C na binigay ang source. Character, may integridad ba? Competence, may kakayahan ba? At chemistry, may natural connection ba kayo? Kung wala ang isa dyan, mahihirapan ang mentoring relationship. Sa huli, ang aral na inilatag sa mga materyales mo ay parang simple pero sobrang lalim. Ang tunay na sukatan ng pamumuno ay hindi kung ano ang mga nagawa mo, Tama? 'di ba? Kundi kung sino ang mga nahubog mo para magpatuloy ng misyon. Hindi ito tungkol sa pag-iwan ng isang monumento sa sarili mo, Hindi? kundi sa pag-iwan ng isang kilusan ng mga leader na magpapatuloy ng gawain long after your name is forgotten. At hindi lang ito isang diskarte sa pamamahala. Inilalarawan ito bilang isang kingdom imperative, isang espiritual na panawagan na lumikha ng epekto na umaabot sa mga henerasyon. Wow! Ang layunin ay hindi lang magtagumpay sa sarili mong panahon. Ang layunin ay mag-iwan ng legacy ng mga leader na magpapatuloy ng gawain matagal na matapos ang panahon mo. Ito ay paglilipat ng pananaw mula sa temporal na tagumpay patungo sa eternal na kabuluhan. Nag-iwan sa akin ng isang tanong ang lahat ng ito. Kung ang impluensya mo ay isang buto, saan mo ito initatanim? Sa isang hardin na idisenyo para maging isang gubat? O sa isang paso na mananatiling limitado sa lilim mo?